Hello everyone, this is Tifilias and I am new here. Bago lang ako dito sa pag-vlog. My channel is kailan ko lang ginawa. As in new pa lang. And about myself, I am on my 1 year and 1 month of dialysis. I was diagnosed last April 2023. So, nasa isang taon na ako, 2024 ngayong June. And I am undergoing dialysis 3 times a week and 4 hours per session. So, gusto ko lang sagutin dito sa video na to yung mga nag-cause ng aking pagkasira ng aking kidney or bakit ako nag-dialysis. So, I was diagnosed of CKD5 or end-stage renal disease. Secondary to chronic glomerulonephritis or CGN. May mga iba alam na nila kung ano ibig sabihin ng CGN. CGN is, ang pinakamadaling explanation nun is, sira na yung filter ng kidneys or infected na yung mga filters ng kidney. Yung maliliit na filter na siyang naglilinis ng dugo, yun ang talagang nasira sa akin. Pero sabi nila, ang most leading cases or major causes ng CKD is uncontrolled high blood and uncontrolled diabetes. Pero dahil sa mga nagsulputang iba-ibang mga pagkain ngayon, iba-ibang mga pampalasa, inumin, tatamis na inumin, is nagiging mas marami na din ang nagkakasakit ng CKD na secondary to CGN. Saka, bakit nga ba ako nagkaroon ng CKD5? So, sa aking case naman is, meron akong untreated UTI kasi hindi ako nakapagpa-check up regularly. Way back 2017, nagkaroon ako ng UTI. Pero nagamot yon kasi uminom ako ng antibacterial. Kasi madali lang naman gamutin yung UTI. Tapos, nung nagka-pandemic na, hindi na ako ulit nagpa-check up pa. Hindi ko alam na bumalik na pala yung UTI ko. Tapos, wala ring naging sign na nagka-UTI ako. Wala akong naramdaman. Sa ako lang nalaman nung na-admit na ako. Through urinalysis. So, yun, isa yun. Untreated UTI. Pangalawa is not drinking enough water na kailangan ng katawan. Kasi ang average person is dapat uminom ng 3 liters a day. And unhealthy lifestyle and habits. Ayan yung kumakain ka ng salty foods na hindi umiinom ng water para ma-flush sana. And drinking soft drinks kasi ako nahilig na. Pero 1 month lang yon kasi hindi kasi talaga ako nag-water. Tapos, lagi akong napupuyat. Stress, isa yan. Isa pa palang nagdudulot ng UTI is pagpipigil ng ihi. When I was working, talagang pinipigil ko yung ihi ko. Tapos, kunyari kapag nag-poop kayo, dapat is mula sa taas pa likod para hindi mag-cause ng UTI. Ayan. So, yun ang lahat ng mga naging causes ng aking CKD. So, ano nga ba yung signs and symptoms? Discuss ko natin dito ang signs and symptoms. Una kong naramdaman nun is yung masakit yung insomnia, tapos masakit yung lubot ko. Yung insomnia ko na first is way back December 2022. Nagtataka ako bakit di ako makatulog. Maabot ako ng mga oras, alas 3. Iniiyakan ko pa yun. Kasi nagtataka ako sa katawan ko. Na parang first time ko, siguro sabi ko sa mga iniisip ko, ganyan. Ngayon, nag-take pa ako ng pampatulog. FDA approved naman yung nabili kong pampatulog. So, nakatulog na ako nun. Umabot na ng January, doon na yung sumakit yung aking likod. Eh, yung kutsyon ko nun manipis lang. So, ang akala ko, is dahil lang sa kutsyon. Ngayon, binilhan ako ng mas makapal na kutsyon. Di, okay na naman. So, okay naman na. Di, akala ko okay na naman. Tapos, nung February, doon ako nilagnat ako na may chills. Kakakaibang lagnat yung sabi ko, nag-chills ako. Yung kasi nanginginig ako. Hindi ko mapigilan. Tapos gusto ko as in, kumot ako na makapal. Tapos gumaling naman. Ngayon, umabot na ng March. Napapansin ko na parang lagi akong pagod. Gising ko parang pagod na ako. Tapos, sumasakit lagi yung ulo ko. Tapos yung sinasabayan nun is yung lagi akong nasusuka pagkakain ako. So as in, nag-lose ako ng weight dahil dun. Ngayon, nagpa-check up kami. Doon sinabi na kailangan ko magpa-blood test kasi nung tinignan yung ganito, yung mata, yung dapat red yan, di ba? Naging parang white na, baka anemic ka. Tapos nung binipi ako, taas na ng BP ko,
180 na. Ngayon, sabi nila, magpa-blood test ka na. Alam mo, magpa-blood test, sabi ng doktor. So, yung blood test na ginawa is blood fasting. Yung kailangan mo mag-fasting. Then, kinuhanan ako ng dugo. Sa fasting na yun, malalaman yung blood sugar mo, platelet, hemoglobin count, white blood cells count, and creatinine. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, bumalik ako sa HU, tala yung result. Tignan nila yung result. Ang taas na ng creatinine ko, nasa 480. Hindi ako nagkakamali, 480. Then, yung aking hemoglobin, nasa 7 na, mababa na masyado sa normal range. So, ngayon, biglang sabi nila sa akin, may manas ka ba? Sabi ko, napansin ko, ay meron po kasi lagi po busog po dito ko, tapos dito hindi nawawala. Sa paa wala ba? Sabi, wala naman akong manas sa paa. Ngayon, sinuggest ng doktor na magpa-admit na ako. Sabi ko, admit? Sabi ko, okay naman ako. Okay pa naman yung pakiramdam ko. Hindi pa naman as in nangihina, sabi ko. So, sabi niya, kailangan talaga, sabi niya. Baka meron ka ng kidney. Meron ka ng injury sa kidney, sabi niya, or may problem na sa kidney mo. So, ayun. Nagpa-admit na nga ako. Nagdala na ako mga gamit-gamit. Pati si mama ko nagulat pa eh. Nirefer ako dun sa hospital. Tinanong na lahat doon kung meron kaming history ng kidney disease, may kamag-anak kami ng dialysis, kung meron akong kamag-anak nagkaroon ng kidney stones na wala naman. Pero si papa ko na may problem siya noon na parang hindi alam kung may kidney stone siya. Tapos sinanong kung may lahi ba kami na high blood, kung may high blood ba ako dati, sabi ko wala naman. Pero yung lola ko sa side, meron sila, yung lola ko kinamatay niya is parang gano'n, stroke. So, ba pwedeng, pero before pa naman is normal naman yung blood pressure ko. Saka lang ako nagkaroon ng high blood nung, eto na, kasakit na ako. Kasi complication yan ng kidney disease. Ngayon, ano kung meron kaming lahing diabetic, wala naman. Tinanong kung may infection ako, nagka-sore throat ako ng bata, sabi ko naman is, wala naman. May inom ba akong medication, ano yung mga naging sakit ko noon, naging lifestyle ko, nag-iinom ba ako, nag-yosi, lahat, tinanong na lahat. Then, minonitor nila ako. After ilang days, naramdaman ko na, nung na-admit na ako mismo, meron na kaming kwarto. Naramdaman ko nanghihina na ako. Ngayon, blood test ako, lagi akong may tuhok ng karayom nun. Lagi akong blood test. Ngayon, mababa na daw yung hemoglobin ko. So, kailangan na masalinan ng bags, 2 bags. So, nasalinan na ako ng 2 bags. Ang unang diagnosis nun sa akin is acute. Pero nung nagtagal ng ilang days, dahil hindi na bumababa yung creatinine ko. At dahil sa mga results ng ultrasound ko at ng iba pa, is bumagsak sa CKD5. Secondary to CPN. So, yun. Yun ang story ng aking CKD. And bakit ako nag-dialysis. So, after nun, hindi pa naman kami agad nag-dialysis actually. Sinabi namin sa doktor na baka pwede pang makuha sa gamot, sa medication. So, sabi niya, okay, tignan natin, monitor natin ng 2 weeks. Tapos, kapag hindi pa rin okay at mas tumaas pa yung creatinine mo, balik ka na. Balik ka na dito, sabi niya. So, ayun, after 2 weeks, no, salt ang aking diet. Hindi rin ako masyado doon sa water. Sakto lang. Tapos, yung baba. Yun. Naggamot-gamot ako, may prednisone pa ako doon, ferrous, calcium, sodium, ganyan. Pero nang magto 2 weeks na doon, nanghihina na ako, hindi na ako makabangon. Yun pala mataas na ang aking creatinine. So, ayun. Pagka-admit namin, nagpakabit na ako ng aking femoral catheter, then, doon na ako nag-start mag-dialysis. So, yun ang causes and signs and symptoms ng aking CKD and yung start ng aking dialysis. So, part 2, kung gusto niyo malaman pa yung ibang mga information, kung may mga katanungan pa kayo. So, this is the Phileas. Please subscribe, follow, and like. Bye!